Reason 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kana sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Kuha, sinitaan SSS, ninuli ka na pagbakal ka na abuton sa 13 milyones pesos na tissue papers. NCRPO, mapakuriat nin 15,000 na mga kapulisan sa Manila sa panahon kan holiday season. Ombudsman na makuha ni nabuton sa sanggatos ng mga abogado ninulikan pinaglalauman na paglalangkaw kan kaso kan flood control project anomaly. ICC prosecutor asin na mga biktima kan war on drugs sa hinagad na basura o ibasura an apelasyon kang kampo ni Duterte. Mga warrant of arrest laban sa sangkot sa flood control pwedeng magluwas na sigun Kirimulya. NAA target ang 94% household mapailawan sa 2026. Yan ang mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdum. BBS Basta Bareta. Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat marhay na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na gidakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, pinapaimbestigahan ng Unyan kan Land Transportation Franchising Regulatory Board, LTFRB, ang pagkakaiba sa Stronghold Insurance Consortium sa Passenger Personal Accident Insurance sa PPEI parman sa Public Utility Vehicles. Maski day ang ngani ini nakapagsumiti kan required documents na ipinagtalaan kan deadlines kan nasambit ng ahensya basado sa pinaluwas na circular letter kan Insurance Commission na permado ni Commissioner Rinaldo Regalado and mga aplikante parman sa management company
kana insurance sa consumption ang dapat makapagsumitikan gabos na kinakaipuan ng mga dokumentos 60 dias o sinasabing 60 days antes ka na mag-expire umayo nin visa ang 5 taon na accreditation kani basado sa LTFRB Insider. Luminaog sa Nobyembre 30, 2025 ang last day ka na submission kan gabos na mga requirements alagad ang Stronghold Consortium ang nagtaulang ni na accreditation kan December 1, 2025 na ini nakapagsumitikan sa indang mga dokumentos. Minsan na naging kontrobersyal ang Stronghold Insurance matapos na mapagarman na ini ang insurance company na kinuha kan mag-agum na Sara asin Corley Diskaya sa indang mga nakuang mga flood control project sa DPWH basado sa circular ang management company kinakaipuan na digdi nakapalaman sa 13 ng mga magkakaibang insurance company kaibanan ang Strongholds and Milestone, Beetle Sterling, Mercantile, APG, Manila Bankers Corporate Guarantee, ASEAN United Climbs, Uuna, Malayan asin Ana Perla. Pinagapapangaladman kana circular ana magparehistro sa duwang management company an arinman na insurance entity tanganing maiwasan an anuman na pagkakaribok sa nasambit ng sistema. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal maabot sa 800,000 na mga nakapagparehistro para man sa 2026 BSKE Sigunyan sa Partikan Comelec o minabot na sa 800,000 ana bilang kan mga aplikante na nagparehistro para man sa barangay asin man sangguniang kabataan eleksyon basado iyan sa Commission on Election o Comelec sa parting ipinagapahayag kanina anda record kan Comelec nagpapailing kan Disyembre 7 kabilugan na 877,422 na mga individual ang nakapagparesto para man makapagbuto sa 2026 BSKE. Sa bilang na ini, 199,037 para sa sangguniang kabataan o SK. Ini nag-iedad 15 anyos sa kudang 17 anyos. Mantang uminabot man sa 678,385 ang regular na mga botante o nag-aabot sa edad na 18 anyos pataas. Ang bagong rehistrasyon para man sa SK voting o minabot sa 195,154 basado iyan sa record kan Commission de Election o Comelec. May kabilugan na 880 mga aplikante ang naghagad na ilipat gikan sa ibang mga syudad asin munisipyo. Asin 265 naghagad man na ilipat sa laog kan kaparehong syudad o munisipalidad. Para sa mga regular na mga botantes, ang mga bagong aplikasyon para sa pagpaparehistro nasa 240,743 asin mga aplikasyon na para man sa liwat na pag-aaktibo asin man nasa 35,433. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nangako ngunyan si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na sa indang susundan ang mga ebidensya matapos pangaranan kan Philippine Center for Investigative Journalism PCIG. Sinda Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos asinmanda Leyte 1st District Representative Martin Romualdez bilang subuot Pork Barrel Kings sa sarong surat kani ka nagtalikod na bulan kan Nobyembre basado sa PCIG gikan sa 2023 sa gudnang 2025 aros 1.2 trillion pesos sa allocable funds na pinagkukonsidera nindang bagong
ladawan kan na pork barrel ana pasiring kay Sandro Marcos aki ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin man kay Romaldis na pinsan kan Presidente asin dating House Speaker partikular 15.8 bilyones pesos ana itagama kay Sandro na nagaabot man in 14.4 bilyones pesos man an itinagama kay Romaldis sa nakaliis na tulong taon sa pahayag sinasabi ni Remulla asin na pinaliwanag kan PCIG na ana allocables ana bago subot na ladawan kan pork barrel kung sain an executive branch an nakatalaan kan kabilugan na kantidad alagad ana mga kongresista ang nagdidesisyon kung paano ini gagastusun. Pinagdeklara kan Korte Suprema na Unconstitutional and Priority Development Assistance Fund o PDAP kan 2013. Alagad digdi permi pa lang subuot digdi nagpapatanid ang civil society group mapadapit sa mga posibleng bagong ladawan kan discretionary fund. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pangunyad sa lado nasyonal anda kuwa pinagasitangunyad anda opisina kanda SSS ianda sa party man kanda pagbakal kanda 143,424 na mga tissue papers na nagkakantidad ninda 195 milyones pesos kan na 2024. Basado yan sa kuwana ang nasambit ng bilang kan tissue papers rules na pinagabakal ana sumubra sa 2 bulan na kantidad kan supply na kinakaipuan kan na SSS. Ninuli kani daina nagkaigwa ni na pagkasya ana nasambit ng mga tissue papers sa saindang mga storage facilities. Napagaraman man kana Commission on Audit o CUA na nasambit ng kasunduan basado sa verbal agreement asin mayo nin anuman na suporta ng mga dokumento o formal na Memorandum of Understanding. Daina napagplanuhan kan SSS ang pagbakal ka nagkapirang mga renibong mga tissue papers anasambit ng kantidad ipinabakal asin makikinabang sana anda 2,000 na mga SSS pensioners o funeral benefits para man sa 650 na mga namamanwaan asin man mga nagkagaradan ng mga miyembro. Apuer kaya nagluwas man anda abuton sa 3 milyones pesos na mga underpayment sa lado kan SSS funeral benefits. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal and NCRPO mapakuriyat ni naabuton sa 15,000 na mga kapulisan dumaan sa party kan Metro Manila sa panahon kan holiday season. Mapakuriyat ang National Capital Region Police Office ni naabuton sa 15,000 na mga kapulisan ngunya na panahon kan Christmas season. Sigunian sa NCRPO na kabanga kana sa indang nakatagama o naka-dispatsa na mga tawan sa lugar arog kana panginot na mga tinampo, train station, malls, sharing manda ana mga saudan asin mga simbahan antis kan pagpuon kan sinasabing simbang gabi manta nga an kabanga ana katumbasman kan 7,287 ana masagibo man kan routine law enforcement duties arog kan checkpoint operation, border control, field inspection asin rapid police response duman sa party mismo kan Kamanilaan. Ipinagpayag kan NCRPO Chief Major General Anthony Aberinda gusto ninda nga siguraduhon na maging ligtas ang publiko sa pagsasagibo kan sa indang shopping asin nagkapirang mga aktibidad sa panahon mismo kan Christmas season. Inot ligdi na i-record kan NCRPO ang paglangkaw kan 31% kan mga kaso
nin harabunan shoplifting snatching kumpara iyan kan nakalis na taon 2024. Iba pa nga detalles kan na barata sa lado nasyonal nakatalaan na magkua ang opisina kan na ombudsman ni na aabuton sa sanggatos na mga abogado para man sa taon na 2026. Basado yan kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na pinaglalao maninda ang pagbakan mga kaso na dadarahon sa saindang opisina na may pagkaaram sa flood control project. Dagdag pa kani na baka sa bulan kan Mayo ada kadakol na sindang mga kaso na maisasampa kaya importante na magkaigwanin dagdag na mga abogado ang opisina kan ombudsman. Pwedeng 30 mo na sa bulan kan Enero asin sitintaman sagpud nang sa katapusan kan bulan kan Marso sa masunod na taon. Digdi ipinaga sa pinal na ninda ang plantelya sa Department of Budget and Management. Paglinaw kani na daiman bago ang mga abogado basta igwa nin 2 taon na o igwang 2 taon mismo na pagkasabot asin may makusog na idealismo sa partibismo kada pagiging abogado kaini. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata sa BBS FM Naga. Sa mga barata pa sa lado nasyonal, inagad ngunyan kan opisina kan prosecutor. Asin man kan Office of Public Counsel for Victims OPCV sa International Criminal Court ICC Appeals Chamber na ibasura ang apelasyon kana kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na nagkwi-question sa jurisdiction kan ICC sa nasambit ng kaso. Basado sa pleading na permado ni Deputy Prosecutor Mami Manjayi niyang ana Office of the Prosecutor kinakaipuan ay basura kan ICC Appeals Chamber ana apila ninhulita bago sindang o bago o ninhulita dai ini nagatrayumpong mapatunayan na igwanin na pagkakasala sa desisyon kan na sisigurong pagbaliktad kan sinambit ng kaso. Dagdag pa kani na ang grounds kan pag-apila kan legal team ni Duterte ana bakong tama asin dapat sana nga idagos ang pagdangog kana sambit ng kaso. Nagsumitiman ang OPCB nin kapariyo na kasimbagan mapadapit man sa apelasyon kang kampo ni Duterte. Ipinagpayag kan Principal Counsel na si Paulina Masida kan OPCB na ang Article 127 Paragraph 2 kan Roma Statute kung sain ada pagpapakusog kan Pilipinas gikan sa Rome Statute anda iminapugol sa parte mismo kan ICC para mag-imbestiga. Ninulita nagpuon na nasambit ng kaso miyembro pa ang Pilipinas kan ICC. Magigirumduman na pinaghagad kan legal team ni Duterte sa ICC na kung pwede baliktadon ang ruling sa urulay sa jurisdiction kung sa ina mayo danin legal na basihan ang mga ininhuli tadaida ini miyembro kan ICC ang Pilipinas. Sa presente nakakulong si Duterte duman sa ICC ninuli sa kampanya kani sa war on drugs. Poon kan ini ang alkalde duman sa party kan syudad kan Davao sagkod nang ini naging presidente kan Pilipinas. Iba pa niya itong detalles kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal. Kumpiyansa ngunyan si Ombudsman na Jesus Crispin Rimulya na sa mga masunod na 2 semana maluwas na ang warrant of arrest laban man sa mga senador na sangkot na sa flood control anomalies. Ipinagpahig kani na nihiluhuli ka na subuot nakaluwas na ang warrant of arrest ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Dain na subuot asin bako ng harayu na magpaluwas man ni iba pang mga warrant of arrest laban sa nasambit na mga sangkot na mga
opisyalis kan na gobyerno sa parte kan na flood control anomalies nagkapira sa pwedeng makabali na mapaluwasan in warrant of arrest iyo si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Dinuli kan na aloy na ining iniimbestigaran na magigirumduman na kabali ang pangaran kan dating senador na si Bong Revilla na inirekomenda kan Independent Commission on Infrastructure ICI na kasuhan sa Office on the Ombudsman ninhuli kan pagkakasangkot kanasambit ng dating senador sa anomalya sa flood control project. Sa iba pang detalles kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal ibinida kan National Electrification Administration o NEA na sa indanang pinaglalauman na abuton sa 94% ang household electrification rate sa parte mismo kan nasyon kan Pilipinas pag-abot kan 2026 gikan iyan sa 91.7% ngunya na taon na 2025 and progreso suportado kan 5.8 billion pesos na budget para man sa basunod na taon basado kay NEA Administrator Antonio Mariano Almeida. Maski ngani may paglaom sa mas halangkaw na electrification na atubang ang sinambit ng ahensya sa angat kana maraot na panahon kakulangan kan mga engineers para man sa pag-inspeksyon asin pag-aproba kana sambit ng mga proyekto sa tahaw kaniyo bandang prioridad man kan National Electrification Administration ang hararayong mga lugar sa parte mismo kan Mindanao kabali na ang BERMM pati naman duman sa Negros asin man sa Cordillera sa presente 5.25% ning karungan sa parte kan Pilipinas an mayo paning kuryente kung sain halangkaw ini duman sa parte kan Mindanao na igwanin 83% electrification rate mantang an Luzon asin Visayas o minabot man sa 98.84 asin 95.23% sigun man sa National Electrification Administration. Hobeto pa man kanasambit na ngayon siya na makamtan ang 2% electrification sa bilog na nasyon pag-abot kan 2028. Sa iba pa kitang detalles kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal and Philippine Embassy duman sa parte mismo kan Estados Unidos de America sa Washington and sinasabing subuot digdi dapat maging maingat asin will inform ang mga Pilipino-American mapadapit man sa bagong prosopistong lay duman sa US Senate na may hubetong tapuso na ang sinasabing dual citizenship sigun sa nasambit ng imbahada ang prosopisto ang sa presente nasa proposal pa lang asin daipa nangyayari na aprobaran na bilang sarong lay kung sain maagi pa ini sa kadakol na mga deliberasyon duman sa Kongreso kan Estados Unidos de America asin pwedeng ipasa o iniyo pwede man na ibasura ang nasambit ng prosopistong lay na pinagahasi ngunyan duman sa parte mismo kaanda Estados Unidos de America. Uyon man ang imbahada na dapat tiritimbangon kan mga mambabatas ang posibleng epekto kani sa mga panginot na mga grupo kan immigrants sa parte kan nasyon. Sangunyan pinagtawanin na advice kan imbahada ang publiko na anda pagsayuma sa pagiging Pilipino para sa pagiging US citizen ada permanente. Dagdag pa kan imbahada padago sindang nakamonitor duman sa Kongreso kan prosopisto asin pinag-iing kaminar ang mga PhilAm community na maging mabagabusisi antes na maggibo nin anuman na mga desisyon.
Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, padagos na pinag-iimbestigaran ngunyan ana records ni pagadyan na mayor ko sa tao man kan pag-question sa party kan sa iyang citizenship. Iniimbestigaran ngunyan kan Bureau of Immigration, BI, ang record kaniya sa party mismo ni Pagadiana City Mayor Samuel Ku sa tao man ka na pag-question ka na sa iya mismo nga citizenship. Basado kay immigration spokesperson na Dana Sandoval, makasasinda nin ararom na investigasyon para man maaraman ang katotohanan sa likod kan mga aligasyon laban man sa alkalde sa tao kan mga haka-haka na posibleng saruining inchik o Chinese national na nagtatago sa Pilipino asin may piking mga dokumento arog ni dating Bamban Mayor Alice Guu nasa presente nakakulong nin huli man kan kasong human trafficking basado sa mga nakalap na mga dokumentos na pabareta na ipinangaki si Ku kan Marso 10, 1966 duman sa Klinika Santo Niño sa Pagadian City. Anda sa iyang ama na nasasabing iyo si Kutik Chun. Anda sa iyang ina, iyo man si Kusi Suat Kim. Kan siya sa aton na nagkaperang mga dokumento sa arog kan birth, marriage and death certificates kan sa iyang mga magurang mayong nahanap asin an sa iyang magurang inilubong sa sarong Chinese cemetery duman sa party kan Pagadian City. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal ang China nagapaputok ni na plari sa party mismo kana BFAR aircraft mantang ini ada sinasabing gikan duman sa Subi o Samora Ripa pasiring sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR aircraft kan magsagibo ini kan routine maritime domain awareness flight sa Kalayaan Island Group KIG kan nagtalikod na simana kay paan kan BFAR ang Philippine Coast Guard PCG sa nasambit ng misyon na parte kan lehitimong mandato para man protektaran ang maritime jurisdiction kan Pilipinas asin kabuhayan kan mga parasirang mga Pilipino. Sa sarong statement pinagpayag kan PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore G. Tarila na mayo ni nakulugan sa insidente asin nagpapadagos ang flight kan Cisna Grand Caravan kan BFAR. Mayo pang payag ang China alagad haloy na nindang ipinagpipirit ang pag-ihinako sa haros bilog na disputed water asin na nagagamit nin mga plaris bilang patanid sa mga dayuhan na mga lulunadan urog na sa party kan mga eroplano. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal. Mamundong bareta para sa mga may sadirinin na bihikulo. Ninulit tangon niya na aldaw, madagdag na naman in presyo sa gasolina. Epektibo yan na ngunya na aldaw. Mapasunod ada paglangkaw ni na presyo na 1.20 kada litro kan dagdag na presyo kan gasolina. Ang nagkaperang mga kumpanya kan na lana ngunya na aldaw kan Martes, Disyembre 9, 2025. Epektibo ang paglangkaw ka na presyo alas 6 nin pagkaaga kasubago asin na iyan ipapasudod na ang adjustment mayo nin pagbabago sa presyo kan diesel asin man na kerosene. Ini ang ikaduang sunod
na simana nin paglangkaw kan presyo kan gasolina asin na ika-34 na dagdag presyo ngunya na taon. Mantang duman sa parte kan Metro Manila aabuto na sa 52.95 pesos sagkod ng 73.9 pesos ang kada litro kan presyo kan gasolina matapos ang wala toong paglangkaw kan presyo kani. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal, ipinagapayag ngunyan kan Departamento kan Agrikultura na bastante daan supply kana origa o karning origa sa tao kana pinagsasabing import ban dumada sa parte mismo kana nasyon kana Espanya. Enot nang ipinataw ang banda sa origa na karniya sering mada inaangkat gikan sa parte mismo kan Spain kan nakalis na simana iyan kasunod man kan outbreak kan African swine fever ASF sa nasambit ng nasyon. Tulos na pinagpapundo ang pag-issue sa mga sanitary asin man Saito sanitary permit kabali naman ang pagbawi kana mga nainot ng ipinagpaluwas na mga permit basado kay Laurel paano ang cold storage facilities kan nasyon para manda digdi tawananda asin manda tawanan in atensyon ang demanda sa parte mismo kana pork product o karning origa ulog na ngunyan na nagdadangadang na ang holiday season o anak Pasko. Nagpaluwas nin inventory ang Department of Agriculture na alangkaw ang bulto kan pork product o karning origa asin man sobra pa para man sa pinagkakarkulong aabuto na demanda. Ang Spain iyo ang ikadwa sa pinakadakulang supplier kan karne nin orig sa Pilipinas kasunod kan na nasyon kan Brazil. Hanggang sa bulan kan September 2025 o minabot na sa 131,000 metriko tonelada ang pinag-aangkat kan Pilipinas sa nasambit ng nasyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, nanindugan ngunyan si Senate President Tito Soto III na isusulong paman giraray sa Senado ang prosopistong Independent People's Commission IPC na mag-iimbestiga sa mga irregularidad, mga anomalya sa mga proyekto kanda gobyerno. Ini maski nga ni digdi subuot malipot na ang Malacanang sa Senate Bill number 1512 ang prosopistong lay na sinasabing igwa need kakayahan na magbugta kana IPC kung sa ina sinabi kan palasyo na madudubli lang daa ana trabaho kan ombudsman asin man kan Department of Justice DOJ tinawando ni Soto padagos nindang isusulong ang prosopistong IPC ninulita ini bako pa man subuot na naadalan kan Malacanang ang nasambit ng bill ipinagapaliwanag pamanda ninda sa parte mismo kan na palasyo anda nilalaman kan na prosopistong lay sa tamang panahon. Ang mga detalyes kan mga barata sa luwas ka nasyon sa kidabaning karawat asin iba pa pagkatapos po nin pagirumdum. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan
sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Aditalyas kita kan sa tuyang mga barata ngunyada sa lado lokal sa Oro Aldaw na padagos na pagtaunin serbisyo kan Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur sa pagataman kan salud kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur sa panginginot ni Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin banda ni Congressman Luigi Villafuerte duman sa Partido District naman ana pinagadumanan kan grupo kan medical team partikular na sa barangay kan Tamban Tinambaka, Camarines Sur ang mga residentes libreng nakapagpa-check up kan sa indang lawas, nakapagpa-ultrasound, blood sugar test, X-ray, CBC, urinalysis, asin total extraction kasabay man kani ang pagheras nin mana mga magkakadigong bulong asin man vitamina na syertong dakulang katabangan para man sa mga residentes duman sa banwaan kan Tinambaka, Camarines Sur. Dara ad modernong mga ikipay asin mobile units digdi makakalaom anda mga nasambit na mga residentes sa banwaan kan Tinambaka asin man sa probinsya kan Camarines Sur na marhay ang kalidad kana serbisyong itinatao sa inda ninda Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin Congressman Luigi Villafuerte tanganing pangatamanan ang salud kan mga namamanwaan sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Prioridad kani na matawanin atensyon ang salud kan mga residentes sa laog kan probinsya kan Camarines Sur arog kan nangyari kasudma duman sa Partido District partikular na sa barangay kan Tamban sa Tinambak, Camarines Sur kung saan dumanda ipinagadara ang medical team tanganing asistiran asin magkaiguan nin libreng konsultasyon, libreng x-ray, libreng pagpapa-ultrasound asin blood sugar test, urinalysis o urinalysis asin iba pa na mga serbisyo na pinagatod kan pamilya Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, lalaki arestado sa gidibong drug bypass operation dyan sa barangay kan Triangulo, Naga City. Buyet Paderes sa detalye. Laro na namang itulakan illegal na droga ang naarestar kan mga pulis diyan sa barangay Triangulo, Kanakagig Aldaw sa gidibong drug bypass operation. Ang suspect na sinasabing hali ng minamanmanan kal mga pulis sa illegal kailing transaksyon. Huli sa dahil unto kailing transaksyon sa droga, ikinasa ang bypass operation laban igi asin magian na nakabakal ang sponsor bayarin sa room plastic kasi na may laog ka pinagtutubo lang siya mo na nagkakantilan 500 pesos
Pagkatapos na pusakan asin karap kapan na ako apaigdian 8 pang pilasong still transparent kasi na may laog kan pinagtutumbo lang siya mo. Kasong violation of RA 9165 and kahampangon kan suspitsado. Para sa BBS News, Boy Pader. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kinakanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal an mag-live-in na unsing taon na naga-iiribangan ini napuli na sa Aidu. Ini sinda Tatay Pidil asin Nanay Roselia sa kasalan na bayan na pinaggibo naman sa party mismo kanda banwaan kan Bula Camarines Sur matapos ang unsing taon na pag-iiribanan bilang mag-live-in partner. Sa wakas napagsaro man giraray sa paagi kan matrimonyo ning kasal sinda Tatay Pidil Navarro 62 anyos asin Nanay Roselia Navarro 52 anyos sa pinaggibong kasalan ng bayan duman sa Banwan kan Bula Camarines Sur. Ipinagapayagban kan mag-aguma naloy na nindang plano ang pagpapakasal alagad da ini nadagos nin huli kan da sinda kapos sa sintabo sa buhay asin mada padagos na pag-atubang sa pang-uro aldaw na gastuson. Basado man kiya Nanay Roselia na apiktaran man ana sa indang kabuhayan matapos maraot an sa indang harong sa pagtama kan bagyo nin huli man kana hababang bintan kan sa indang aninin paroy sa tao kana mga angat nagdanay na makusog anda sa indang iribanan sa laog nin unsing taon maski dai pa sinda kasal asin padago sindang nagsaro sa atubangan kan hamon kanda buhay. Si Tatay Pidil asin Nanay Roselia saro lang sa 30 padis gikan sa banwaan kan Bula Camarines Sur na nagsabay-sabay na napirita na magsabi nin I do amunadi sa nasambit ng seremonya. Partisiparanda ang kasalan ng bayan sa panginginot ni Gobernador Elry Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Naloy na nga pinagbibisto ang advokasya na matawan nin libreng kasal para mada sa sinasabing nag-iiribanan o mag-irelusyon. Urog na sa mga pamilyang kapus sa kakayahan nin pinansyal. Basado sa gobernador, importante ang pagkakaigwa nin legal asin makusog na pundasyon kan pamilya sa paagiman kan kasal tanganing makabilog nin mas matibay na komunidad. Si Gobernador Elry Villapuerte iyo ana naging ninong kana mga ikinasal na 30 padis sadto Bula. Bilang dagdag natabang nagtaumanda si Gobernador Elry Villapuerte nin cash assistance asin mga bagas sa kada bagong kasal o sarong sakong bagas sa kada bagong kasal bilang pagpuon asin suporta sa indang pagpuon sa indang buhay bilang mga bagong mag-agum. Grabe man ang pasasalamat ni Tatay Pidil asin Nanay Roselia asin kana gabus na 30 padis na sarabay-sabay na ikinasal. Iyan sa gabus na mga nagtabang tanganing maging legal an sa indang haluy ng pangiturugan na maikasal na. Pinasalamatan ninda si Gobernador Elry Villapuerte kanda probinsya kan Camarines Sur nin huli sa tabang kani na sinda maging legal na mag-aragum. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Nakapili na nin bagong set of officer ang Metro Naga Development Council MNDC matapos ang ginibong pagkakaigwanin meeting kan mga alkalde gikan sa manlain-lain na banwaan na miyembros kan Metro Naga Development Council. Basado iyan kay City Mayor Lene Robredo isinagibo ang eleksyon para man sa bagong MNDC Executive Committee Officers kan nagtalikod na aldaw kanda Sabado Disyembre 6
na kung sa ina digdi piga duhulanda nin ka o piga partisiparanda kanda kadakol na mga alkalde tangani manda na digdi isampa ana sa indang mga development agenda basado sa MNDC Executive Director Hubert Brocales. Si Mayor Robredo kana Siyudad Canaga iyo ang napili bilang chairperson. Si Pamplona Mayor Manuel Agustin iyo man ang napili bilang vice chairperson. Si San Fernando Mayor Biti Ana Cristina Pulhentes iyo ang secretary. Asin si Magaraw Mayor Maria Marua Sinyar iyo man ang co-secretary. Saro sa inot na napagkasunduan iyo ang pagdagdag ka na cluster tanganing mas pang mapakusog ang serbisyo na pinaghatod sa mga residentes. Matutukan ang pangangaipo sa kada urulay kanda banwaan. Digdi kabali sa mga urulayan na cluster iyo ang disaster risk reduction, health services, public transport, road networks, water supply asin man tourism development. Papakusugon ang technical working group na pinagabibilog kan Municipal Planning and Development Officer asin man City Planning and Development Officer kanda syudad. Urulayan manda sa nasambit ng meeting ang kakulangan kan pundo para man sa pasyente gikan sa manlain-lain na mga hospital na pinagbubulong sa Naga City General Hospital NCGH. Sigun ki Mayor Robredo, planong resolbihan ini sa paagiman kan sarong Memorandum of Agreement kung sain ingkaso ang mga LGU sa co-sharing o pagbabarga sa gastuson kan sa mga pasyente na nare-resibi nin serbisyo sa parte kan NCGH. Nagpahayag nin suporta sa nasambit ng prosopisto ang mga banwaan kan Magaraw, Pamplona, Calabanga, Bula asin iba pa. Dagdag pa kanda alkaldi o bato kada liderato na maipasunod ang no balance billing. Alagad bako padang bastanti sa presente ang pundo kan syudad tanganing ini ang ganap nang maipasunod. Sa kabilugan, igwanin 18 miyembro ana LGU ang MNDC ana nagaagi sa pagkakaigwa nin meeting. Dusing alkaldi ang nagpartisipar, apat ang may representante asin dua ang daima na uminabot. Nagpartisipar ang mga alkalde kan Bumbun, Bula, Calabanga, Gainsa, Libmanan, Magaraw, Milaor, Minalabak, Naga City, Pamplona, San Fernando, asin man an San Pascual duman sa parte kan probinsya kan Masbate. Mantang ang mga representante o anda mga banwaan na dai uminabot iyo ang Kamaligan, Pasakaw, Pili, asin man anda Seruma. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, Edmero sa laog kan Kamara de Sur nagresibi nin duang plaque nin recognition para man sa DRRM. Darrell Banyas sa detalye. Nagresibi nin duang plaque of recognition ang gobyerno provincial ng Camarines Sur gikan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council digdi sa Bicol sa ginibong local DRRM stakeholders recognition. Pinawan award ang Provincial DRRM Council Office kan Camarines Sur asin ang Camarines Sur Emergency Response Team bilang paglibid sa indang maray na serbisyo, maray na commitment asin importanteng kontribusyon sa disaster risk reduction and management sa bilog na probinsya. Sigon sa DRRMC Bicol, ang paglibid na ini patunay kan paghinguwa kan gobyerno provincial asin kan mga lokal na gobyerno sa Maricas asin man epektibong pagsimbag asin pagresponde sa mga kalamidad siring man sa emerhensya. Nagpasalamat ang gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Elry Villafuerte sa DRRMC digdi sa Bicol Provincial Disaster Risk Reduction Management Council asin sa mga lokal na gobyerno sa dagos-dagos na suporta asin man pakikipagtabangan tangarig na maihatod ang tulos asin tultol na serbisyong DRRM sa bilog na probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado.
BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpaluwas na nin opisyal na pahayag ang pinagtatrabawan kan 27 anyos na si Claudette na nako ang gadanda sa Naga City bilang pagbisto asin na pagmundo sa sinapo kaning pagkakagadanda sa mensahe kana lahanan iniladawan si Claudette. Nabistado ninda sa pangaran na Jane bilang sarong mapagpadangat sa saiyang ina sa mga barkada asin mabuot siring mad may gus na empleyado sa bilog na puso nagsiserbi sa saindang mga kliyente basado sa sainda kada produktong saindang na ipapadara duman sa Luzon, Visayas asin man Mindanao bunga kan dedikasyon asin malasakit ni Jane sa iya mismong trabaho. Naghagada ang kumpanya ninda pagpapangadji para sa nasambit ng biktima asin nawalat na pamilya kani tinawandoon kaniya na ana mismo nga kabuutan asin pagiging maugma na personalidad and sinasabing iyo antibay ni Jane sa pagdulnin serbisyo sa kada kliyente kani. Padagos man ang isinasagibong investigasyon kan mga autoridad kasumpay kan sinambit ng insidente mantang naghahatod nin pakikidumamay ang komunidad sa pamilyang nawalat kan magtugang na biktima. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga bareta pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga bareta pakitangunyad sa lado lokal. Nagagad nin ustisya anda iskwilahan o anda partibismo kana sibis suwa digdi ipinagpayag asin ipinagpaluwas na payag kan Central Bicol State University of Agriculture CBSUA na nangangapudan ana universidad kana sinasabing hustisya para kay Kayla de Benagracia saro sa magtugang na pinagagadanda dyan sa partibismo kanda barangay kanda Concepcion Pequeña, Naga City kan nagtalikod na aldaw kana Sabado. Iyan nakuha sa mismo nga lugar kan na pinangyarihan kan na insidente si Kayla an sa presente fourth year college sa Bachelor of Science Agriculture major and agricultural extension student kanda CBCUE digdi sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur. Hagadinda na magkaigwan ni Nostisya sa nasambit na nga insidente asin banda mapanagot anda responsable sa nasambit na nga krimen. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Naga City Police Office nakadakop nin 5 na mga sinasabing mga wanted person asin bada sarong minor de edad sa inot na aldaw kanda pagkakaigwa nin pagtukaw sa pwesto ni Police Brigadier General Erosito Narito Miranda at mga autoridad sa laog Naga nakadakop ni 5 persona asin banda sarong sinasabing minor de edad sa liderato ni Colonel Gilbert P. Pariñas ang City Director na it-record kana City Police kana Ciudad Canaga ang serye ng mga operasyon na nagresulta sa pagkakadakop kana 4 na wanted person sarong drug suspect asin na i-rescue man ang sarong minor de edad kan Disyembre 5, 2025 sa Barangay Highway Hills sa Mandaluyong City. Nadakop kana Police Station 5 kan Ciudad Canaga katabang ang Mandaluyong City Police Station si Edmond 42 anyos
sa kasong qualified theft na may piyansang 46,000 pesos. Sa Barangay Concepcion Pequeña, matrayumpo man nadakop kan pinagsarong pwersa kan Police Station 4, Police Station 2, Marlit, CIU, NCPU, asin man kanda CMC o CMFC, Entel, ang duwang individual. Henot na nadakop iyo si Hani, 37 anyos, sa bisa kan mandamiento de aresto sa kasong adultery na may rekomendadong piyansang 36,000. Kasabay man na nadakop si Kim, 41 anyos, sa bisa kan order of arrest sa kasong slight physical injuries. 15,000 pesos man ang piyansa. Duman sa Barangay Kanpakul, nadakop man sa kapariyong grupo si Jewel, 36 anyos, kapariyong kaso nin adultery na may piyansang 36,000 pesos. Sa pariyong aldaw, nadakop man sa isinagibong drug by bus operation kan Police Station 3, asin sa koordinasyon kan PDEA sa Zona 5A, Barangay Piña Francia, Naga City, kung saan na iligtas ang sarong minor de edad gikan sa peligro kan illegal na droga na kumpiskar sa operasyon. Iyo ang tulong Hetzel transparent plastic sachet na pinagtutubudan na Shabu sa kapariyong aldaw. Nadakop man sa bypass operation ang Police Station 5 o kan Police Station 5 sa barangay kan na Triangulo. Si alias Tapping, 42 anyos, dati nang nadakop, asin yan sa paagiman kanda pagbalga kan 9165, asin mada ini nakumpiskaranda kanda pidasong Hetzel transparent plastic sachet na 8, asin iyan nakakulong na sa laog mismo kan selda ang nasambit ng mga persona. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuyang mga barata na kitangunyan sa luwas kana nasyon o barata kita sa international. Sa tuyang barata ngunyan sa luwas ka nasyon, nagsagibo na subuot nin sekretong trilateral meeting an Amerika, Israel, Qatar, asin man and nasambit ng meeting ginibod man sa New York kana nakalis na aldaw. Ini ang nagkapirang bulan matapos magsagibo ang Israel ni na air strike duman sa 2 kan September 9. Alagad dahil nagtrayumpong matamaan ang target na top Hamas negotiator na si Khalil al-Hayra, asin iba pang Palestinian na militant group imbis guminadan ni na anum na persona. Basado sa source, ini ang highest level meeting sa pagultanan kan tulong nasyon poon kan maging epektibo ang ceasefire sa giyera kan Gaza kung saan nagserbi ang Qatar bilang panginot na mediator. Alagad sa lado kan Amerika, mayo pa ni na kumpirmasyon na ang White House kasumpay kanasambit ng meeting. Sa report gikan sa parte mismo kana American News website, si White House envoy Steve Witkoff ana nagserbing host sa nasambit ng urulay kaibahan si Mossad spy chief David Barnea na nagrepresentar ka na Israel, asin nagpartisipar ang sarong daiman pinagpangaranan na senior Qatar official. Ang panginot na pokus sa buot sa nasambit ng meeting kan nakalis na aldaw, iyo ang pagpapasunod kan Gaza Peace Agreement. Sa tuyang barata ngunyan sa kinabani na karawat o baritang sports. Sa tuyang barata sa kinaban kan na karawat pinaglalauman na babalik na sa practice ang Golden State Warrior si Stephen Curry sa aldaw kan Miyerkules o sa aga Disyembre 10 matapos na marahay na sa lip quadriceps contusion o muscle strain na nakuha ni Curry kan na Nobyembre 26
laban sa Houston Rockets sa presente. Nagpuna ini nin individual on-court work duman sa Bay Area. Dahilan sa injury, miss anhuring apat nakawat ni Curry asin dai nagbali sa team sa saindang road trip para mag-rehab. Huna maraynaan sa iyang kamugtakan, pwede na ining makabali sa practice sa aga asun posibleng magkawat na sa home NBA Cup game laban sa Minnesota sa maabot na aldaw kan Biyernes. Ang pagbalik ni Curry ana mataon in pagkakataon na makabali sa court an sa iyang tugang uhubi na tugang na si Seth Curry na dai pa sa naman na haluy liwat na nagbali sa Warriors asin digdi nakapaghambagman nin 14 puntos para sa iyang debut. Yan mga tugangan kat teripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwing nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa engineering department kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Alas 7:08. Mga tugang liwata, maray na aga po sa inyo. Kabusta ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa headlines kan mga barata sa ana dako pa sa pinagibong drug bypass operation na kada mga autoridad. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, aralangkaw na mga armas kanda New People's Army NPA isinurinder sa mga autoridad. Sa tuya pa nga mga headlines kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, may makusog na ebidensya laban sa suspek na iyo ana naggadanda sa magatugang na Dibinagrasya dyan sa parte mismo ka na Barangay Concepcion na Pequeña Naga City. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at yan pagkatapos po ni napagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay.
magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim, maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan, mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata maray na aga po sa Indogabus. Sa satuya ako po si Jonel Cuba sa satuya na nga detalyes ngunyan kana satuya pa nga mga barata na kita ngunyan sa lado lokal. Sa satuya nga barata sa lado lokal. High ranking official kana no people sa army ana nadako pa kana mga miyembros kana Philippine National Police. Ini ada nadako pa ana nasambit na nga persona sa party mismo kanda nadakop ana sambit na nga persona sa party mismo kanda busising pag lapag kan mga miyembros kanda Philippine National Police. Iniyo ana sekretaryo kana Sub-Regional Committee 1 kan Bicol Regional Party Committee BRBC asin pinagkukonsidera na sarong Executive Committee member kana BRPC duman sa party mismo kana Kalamba kana nagatalikod na aldaw nadakop na ana nasambit na nga persona iada sa paagimana kanda grupo kan 9 Infantry Spear Division Philippine Army sarong impormasyon na nakaabot sa sainda sa paagi kan sarong concerned citizen na kung sa ina tulos man nagsagibunin na operasyon ang 42nd Infantry Battalion sa irarom kan 902nd Brigade katabang ang 16 Infantry Battalion kan CIDG asin man kan Philippine National Police binisto ang nadakop na si Rafael Salvacion o binistong bilang Idilianis ugi paing punyong asin Lulu Uji na atubang ini sa kasong may pagkasabot sa robbery, arson asin violation sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012 na gabos sa mga non-billable o mayo ni na piyansa sa operasyon na recover kan mga autoridad ang fragmentation grenade gikan sa sayang posisyon ang operasyon parte subot kan mas pinakusog na lakdang tanganing matuldukan na ang insurhensya sa parte kan Bicol Region. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, paggadan sa magtugang na Dibi na Gracia, pigkundinar kan Barangay Council kan Concepcion Pequeña, Naga City. Buyet Paderes sa detalye. Kundinar ni Kapitan Francis Mendoza ating kansa pag-iriba dyan sa Concepcion Pequeña ang paggalan sa magtugang na Dibi na Gracia na sinda Claudet 27 anos sa May 25 anos na nag-aaral arkila dyan sinambit ng barangay. Ikinakamundo subot nila ang pangyari na kinaka-embultuhan ni Mar 35 anos sa live-in partner kansaro sa biktima. Si Mar na residente kan sinambit ng barangay yun pinagtutuklong responsable sa krimen. Crime of passion ang pidiling na motibo sa krimen. Alagad duda si Kapitan Mendoza na tibaad may kinalaman sa illegal na droga sa paggadan kan suspect sa mga biktima para sa BBS Boyet Paler. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa katakod na bareta ang Naga City Police, Suko asin man Cybercrime Cooperative ang nagtatarabang-tabang sa pag-imbestigar sa paggadan sa magtugang na Dibi na Gracia sa Barangay kan Concepcion Pequeña, Naga City ka nagtalikod na aldaw kan Sabado mantang piga asikasuman kan City Hall iyo ang pamilya kan mga biktima asin pagdara sa biktima o mga biktima duman sa punerarya. Nakaulay naman na ang pamilya kan mga biktima asin suspek hulita digdi nasa kustudiya kan mga ini ang mga aki na sinasabing iyo ang nagaataman na establisar man ang 100% na sigurado ang suspek na si Mark ang piga
sasabing iyo ang nagadana sa nasambit ng magtugang sa pakikipagkoordinar kana LGU sa suku asin man na cybercrime PNP Naga asin na PNP Region para man magtarabang-tabang sa mahiwas na manhunt operation laban sa nasambit ng suspetsado uya si Mayor Lene Robredo kan siyudad ni Naga. Kami po on the part of the city government ang pinasikaso ni si Pamilya. So nagpaapon po kitang pinasubuan na po si Magurang, nagkapon si Magurang eventually. Nagpadala kitang ambulansya sa city just in case. Nagpaapon po kitang punerarya, pagkaunay sa both families. Si family po kan si mga nagalan, saka si family kay itong lalaki dahil nga ni kay mga aki na nasa custody na itong family at lalaki. Hindi po kasi yung proseso tapon aga hanggang magdi. Pero na-establish na po duman na 100% sigurado kita na ang suspect si Vivian Martin. Artikan mga payag ni Mayor Jess o ni Mayor Lene Robredo kana Siyudad Canaga. Mientras tanto, base man sa investigasyon kan PNP, gabos na mga ebidensya na nakuha man sa crime scene, kaput ng unyan kanda suko patin man ang cellphone kanda biktima sang unyan na pigalat pa kanda liderato kan Philippine National Police Naga an forensic examination tanganing maaraman kung ano ang laman kanda cellphone. Dakulang parte sa investigasyon kanda PNP ang na-recover na cellphone kanda biktima. Iyan tanganing nga digdi maidugto nga sa parte mismo kan suspect sang unyan padagos ang gidigibong manhunt operation kan Intel Operative kan PNP Naga, PNP Kamsur asin man kan PNP Bicol, ang PNP Intel Bicol, PNP Intel Kamsur asin Naga nagtatarabang-tabang na sa parte mismo kan pagdakop sa suspect na si Mark na iyo ang live-in partner kanda saro sa mga biktima uya si City Director Pariñas Canaga. Sa investigation na ginagawa po natin, so lahat po ng evidences na sinabi po ni Mayor kanina ay nasa custody po ng Toko yung sa crime kaya sa cellphone. So sa ngayon po, hihintay po natin yung result na forensic examination para ma-cover pa po natin kung ano pa yung laman po ng cellphone para may dugtong po natin kung sa suspect po natin. So yun po yung ginagawa natin investigation ngayon. Then until now, nasa labas pa po yung mga intelligence operative natin para hanapin po itong principal suspect po natin. So pati yung regional headquarters, tumutulong din sa atin yung council intelligence po para doon sa region-wide manhunt operation na ginagawa po natin. Artiyan kan mga pahayag ni City Director Kernel Pariñas kana Naga. At tsuriyang unyan kan liderato kan Philippine National Police si Claudette ana younger sister na biktima posibleng ginadan subot banda nga ini alauna panin pagkahapon. Ini basado man sa mga text message na ipinagapaabot kanisa sa iyang tugang kung saan ang pinakauring text message kani alas 12:47 nin pagkahapon asin sinasabing takot ini asin sinasabi na sinda sa nadaang duwa kan sa iyang bayaw anyaon sa laog kan sa indang harong an mga aki kaya ada dinaradaa asin yaon sa lulo ada sunod-sunod na mga text sa puon alauna sagkod banggi dai na pinaga sisimbag kan biktima igwaman ni conversation kung sa inapuda ni Jane si Ila
anda daima naga sisimbaga kaya digdiya an presumption kanda grupo posibleng alaunanin paghapon ginadan duman sa harong o boarding house anasambit ng biktima o si Mayor Leni Robredo. Yung theory ng PNP, yung si Kayla, yung younger sister ni Jane, ay most probably pinatay mga 1 p.m. pa lang. Partiyan ka na mga pahayag ni Mayor Leni Robredo kung saan mga alauna nin hapon ginadand ana nasambit ng biktima sa investigasyon man kan mga autoridad sa saro pa nga biktima kung saan nakuha ang bangkay sa pinangyarihan kan insidente ang mga ebidensya na nakuha kan Station 2 iyo ana CCTV footage pero daina nakatutok o daima nakatutok duman sa nasambit ng krimen. Nadadangog lang na nagkukuraw ang biktima alas 11 ni Banggi asin ana pangaran ni Mark ana ipinagkukuraw ang live-in partner na iyo ang sinasabing suspect. Sa investigasyon kan PNP, posible nga nagkaigwanin komosyon o paglaban na ang biktima uli kan mga nako ang mga gamit sa duwang gilid kan tinampo. Sa sarong side kan tinampo, nakuha ang sarong sapatos asin sarong bag. Mantang sa ibunga na tinampo, nakuha pa ang sarong sapatos asin na lance bag. Sa investigasyon kan mga autoridad, posible nga sinundo ang biktima sa trabaho kaini kan sarong trimobile ulit ta permi mandang sinusundo kan na suspect sa trabaho ang biktima nin trimobile taigwasindanin sa diring trimobile asin duman sa lugar kung sa inakwa ang bangkay duman ginadaan kan na suspect uya si Mayor Leni Robredo. Ang presumption din po natin, as far as Jane is concerned, kung saan nahanap yung bangkay, doon siya nangyari. And ang evidence na on hand sa Station 2, yung mga CCTV footages, na while hindi naman nakatutok sa street yung CCTV footages, very clear yung audio na sumisigaw si Jane about 11 p.m. Tapos yung pangalan ni Mark na yung sinisigaw. Yung presumption po nila, ma'am, parang may promotion, may habulan na nangyari kasi yung mga gamit na nakuha both sides of the street. Kung familiar kayo dun sa lugar, parang sa isang side, ma'am, correct me if I'm wrong, parang sa isang side, isang sapatos, pati isang bag. Sa isa naman na side, isa din na sapatos, saka lunchbox. So yung presumption natin, baka sinundo siya from work. Kasi ang sinabi nung family sa mga neighbors, atin sundo daw yun ng tricycle. May tricycle sila, may sarili silang tricycle, atin sundo sa work. Artikan mga pahayag ni Mayor Leni Robredo. Mientras tanto, crime of passion, iyo ana hiniling na anggulo ngunyan kan liderato kan na Philippine National Police sa saindang investigasyon. Ulit na may mga anggulo na antugang kan na biktima nakamati subuot nin pang mumulistya sa suspetsado kung sa ina digdiya nagibuhan na subuot nin maraot ana biktima nga si Kayla o si Ila duman sa saindang arong piga sundo na ana kalibin na sa katakutan na mahiling ana ginibo sa biktima sarong ninda kaya ginadanman anda live-in partner kainikan sa iyaman sa ng kalibin na si Mark sigunda sa mga autoridad uya si Kernel Pareñas.
natin. Kasi ang gulo natin dito, may mga account ng mga yung sister ni yung biktima, dalawang biktima na sila din nakakaranas na molestya dito sa suspect natin. So, mas probably, crime of passion yung pinipigyan natin, baka nagawa na niya ng hindi maganda itong si Kylie, itong nasa bahay, nagawa na niya ng hindi maganda, nasundo na niya yung libin niya, pauwi na, baka ma-uncover yung ginawa niya dito sa bahay. So, gumawa na rin siya ng hindi maganda dito sa department niya. So, yun ang theory na tinitignan natin na sinusupport naman ng other circumstantial evidence. Artikan mga payag ni City Director Kernel Pariñas. Mientras tanto, ang biktima nga si Ila kana gadanon kan suspect ini pinagpatos ning bidyet na itinatago asin intero nga pinagabulokon ang hawak kani daina digdi mamamalisyahan kun initaon inulita garo na sa naulunan an pakapatos kanda bangkay kani sa sarong bidyet kaya day mariresa na initao kundi aalion an patos na bidyet. Uyan pahayag ni City Director Kernel Pariñas. Hindi ko masagot yan, pero based doon sa pagkabalot niya, actually kung kahit ikaw yung pumasok doon, hindi mo malalaman na yun tao na kasi lahat yung muna, akala ko nga, maliit siya, parang napiklop na yung bangkay. So pag tinignan mo, maliit siya, nakabalot na siya. So hindi mo kalahin na tao yun. Arti payan kan mga payag ni Kernel Pariñas sa kada Naga City PNP. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, liwat na naman na nanaukasod mga pagkaaga ninda pamasko nga andugo hamay na pamasko ang lokal na gobyerno kada banwaan kada Ragay Camarines sa paagimada ni Mayor PGH sa Uribata sa pagpapadagos kan serbisyong may puso matrayumpo nga naiduhol na naman ni Mayor BGH sa kana banwaan kan Ragay Camarines an aabuton sa 3,458 na kada 5 kilo ninda bagas may kaibanan pa ninda mga panga Noche Buena, araw ka na spaghetti, asin man na mga sangkap kaniya, 5 na naman na barangay, anda pinagadumanan kasudma ni BGH, tanganing manaunin amay na pamasko. Gusto niya na perming preparado sana ana mga residentes kanda banwaan kana Ragay na dai na madidipisilan pa sa pagbakal kana sa indang mga panghanda sa Pasko nga maabot. Ana mga barangay na pinagadumanan ni BGH iyo mismo and GRS, Kabadisan, Liburo, Kaditaan, asin an Panaytayan, Nuevo. An simpleng regalong ini paagi tanganing maipamati an diwa kan Pasko, an pagtaunin paglaom asin na pakikidumamay. Ini ang simbolo kan bagong direksyon asin na pagbabago na gustong ipagpadagos dyan sa partibismo kan banwaan kan Ragay Camarines Sur. Ninhuli kayan ang mga residentes kada 5 barangay na nabisita na naman kasudma kaiban ang mga barangay official nagpaabot nindakulang pasasalamat kay Mayor BGH sa Huribata asin man kay Congressman Huribata kada si Okan First District kanda probinsya kan Camarines Sur ninhuli kan mga biyaya na itinatao sa sainda partikular na anda amay na pamaskong handog kan LGU Ragay Camarines Sur. Mga tugang iyan ang
tiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba Mabalos kan sa ilo pong pagantabay mapasatuya pulubod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta, sigurado. DBS Basta Bareta, sigurado.